Wow, oh, bagong pintura. Oh, baka sumabit ha. Saan na yung nabara? Nilabas na? Ano naman, ito kasunod. Oh. Ito naman yung nabara, oh. Bagong pintura din to. Oh. Ito pati steel bumper kami po gumawa. Tignan nyo pa yung steel bumper nito. Ayan o. Gawang Autorads po yan. Itong Nissan X-Trail na to, ilan na rin yung mekanikong humawak. Hindi nila maalis-alis yung tagas sa may makina. Nandoon kasi sa kasingit-singitan. Ngayon, kailangan na ring palitan ito ng engine support at yung iba pang mga hose na mga may problema na. Nagkausap po kami ng may-ari nito na sabi ko, ang rekomendasyon ko, sir, papayag ka ba na yung makina ay i-pull down ko, ibaba ko yung makina at lahat ng mga dapat gawin ay saka natin gagawin kapag naialis na natin yung makina dito sa kaha. Ang daming tagas, ang dami ring dapat ayusin, kaya mas makabubuti kung ibababa ang makina. Ngayon, speaking of ibababa ang makina, meron din kami dito na for general overhaul. Ito po, oh. Ito po ay Starex naman. Baba din ang makina nito. General overhaul po ito. Ang problema sa mga ganitong klase ng mga sasakyan, tanggal lahat, pati bumper. Rudy, lahat ito tanggal. Lahat yan, tanggal yan. Kaya sa mga Starex, mas nagiging mahal talaga yung labor kaysa doon sa labor ng overhaul ng makina. Gawa nga, ang dami mong kakalasin. Isipin mo na lang, halimbawa, nagpagawa ka ng aircon, nagpapalit ka ng condenser. Ito yung condenser, ayan. May labor yun eh. Kapag inalis mo yung condenser, pag nagpalit ka, may labor yun. O halimbawa, nagpalagay ka ng mga auxiliary fan, may labor din yun. O nagpapalit ka ng ilaw, or nagpagawa ka ng bumper, lahat yan may labor charge. Yun ang na-charge ngayon sa mga may-ari ng sasakyan kapag ang trabaho na ay general overhaul. Ito ay ibababa natin ng makina dahil talagang sumusukan na to ng langis. Daming leak sa Suka ng langis. suka ng langis. Oo. So dito, yan, oh, kitang-kita yung suka ng langis dito. Oh. No, nanlilimahid, sabi nga nila. Tingnan nyo mga kapatid yung EGR niya. Oh. Nagtututong na ang suit. Oh. Ito gumagana pa. Kaya karamihan ng mga ganitong makina na may EGR, talagang mausok. Kasi once na bumukas, hinigop yung vacuum na to, no, humigop yan, bubukas tong EGR valve na yan, at yung usok na yan, papasok lahat sa intake manifold. Nako, yan ang magbibigay ngayon ng usok din sa tambucho. Kaya pag ganito na ang inyong EGR valve, dapat talaga kinakalas at nililinis na po yan. Ito, ano to, basa talaga dahil nga, ang langis niya ay umaakyat na dito sa manifold. Kaya itong suit na to ay basa na rin po. Ayan, oh. Oh. Basa ito ng langis. Yung makina na to ay D4BH. Kita ba? Oh, D4BH. Ito rin po yung makina ng mga L300 na 4D56. So doon po kinuha yung design ng makina na to. Halos parehas lang din po talaga sila. Pati nga po dito sa timing belt eh. Ito rin yung 4D56 sa Adventure, sa mga L300 at pagdating naman dito sa Starex ay D4BH. Kung titingnan nyo mga kapatid, 2.5 to na engine, pero ba't ang laki-laki ng body ng Starex? Laki niya, no? Kaya mo bang videohan doon? Oh. Tingnan nyo po ang laki ng body ng Starex. At mga kapatid, ito ang bilis. Mabilis yung Starex na to. Malakas. Yung Adventure ang bagal. Tanggal na yung bumper. Ngayon, kakalasin pa rin lahat to. Ito. Kasi ang entrada ng makina at yung exit ng makina ay dito. So ito, tatanggalin. Kaya pati ang aircon nito, wala tayong magagawa. Lahat ito, kalas yan. Ito yung mga binibili nating surplus na ano no? Na aux pan eh, oh. No? Yan yata yung 10 blades o 12 blades? 10 blades. Oh. Ayun, oh, puro kalawang. Oh. Hindi lang yung langis ang naglilik dito. Pati tubig, coolant, oh. May leak talaga siya.
ang problema sa mga X-Trail, mga kapatid, kapag ito nag-overheat, pati yung block nadadamay. Kaya ang nangyayari, yung iba na hindi kabisado, yung makina na to, nagpapaulit-ulit ng top overhaul kasi nga, bengkong na yung block. Halimbawa, ganito, nag-overheat, dadalhin ngayon sa machine shop, di ba? Pagdating sa machine shop, bengkong naman talaga. So ngayon, i-repace yun. Ikakabit ngayon. Tapos mag-overheat na naman. Pagkalas ngayon ng cylinder head, dadalhin sa machine shop, bengkong na naman. Magagalit pa yung mekaniko, sasabihin niya doon sa machine shop, siguro hindi tama ang ano nyo, ang repace nyo. So i-repace ulit ngayon ng machine shop, pangalawa na yon. Ikakabit na naman ng mekaniko. Mag-overheat na naman, bengkong na naman. Ano may problema doon? Yung black ang problema doon. Yung black ang problema kasi bengkong na. Kaya kung ikakabit mo ngayon, yung bagong repace na cylinder head, bebengkong din yung susunod siya doon sa korte ng black eh. Kaya pagka mga ganitong X-Trail, palibasa ito ay aluminum na rin, alloy na rin yung kanyang black mismo, nabebengkong din yun. Kaya once na ma-overheat ka rito, general overhaul talaga. Di ba? Kasi dadalhin mo sa machine shop yung buong engine block eh. Ipare-repace mo rin yun. Kapag kaya naman na dito lilihahin, dahil aluminum naman yon, kaya nating pantayin yon. Kaya lang yung ibang mga mekaniko nga hindi nila alam, yung palang engine block nitong mga X-Trail ay aluminum. Ngayon, halos lahat ng mga engine block na aluminum or alloy, kapag nag-overheat yan, bantayan nyo na yung engine block niyan. Kung yan ay bengkong, wag na kayong mag-attempt na cylinder head lang ang inyong ipapa-repace. Dapat pati yung engine block ay i-repace or hahasain nyo talaga para iyan ay pumantay. Kung hindi, magpapabalik-balik lang ang problema. Ito na yung makina ng Kotseng Kuba. Ayan, tingnan nyo naman kung gaano kaitim yung langis. Kaya po maitim yung usok ng makina nito nung pinaandar natin kahapon. Kasi naman ay sobrang itim na rin po talaga nung langis na nakakarga dito. Wala namang mga tagas. Tingnan nyo, walang tagas sa buong makina. Walang mga leaks. Pati yung crankshaft oil seal niya, maganda. Wala talagang tagas. So, maganda yung makina. Kaya baka nga hindi ko na ito buksan eh. I-change oil na lang natin ha. Pero ito, linisan mo to ng todo. Ha? Linisin mo. Tanggalit mo itong rocker arm assembly. Parang diesel tuloy. Sa tagal na hindi napagana, 20 years kasing hindi napagana yan. Maitim lang yung langis. Pero yung makina mismo, wala siyang mga leaks, wala siyang tagas, sariwang-sariwa. Oh. Napaandar na rin naman natin to kahapon. Pati nga dito, wala siyang tagas eh. So maganda, hindi man nila nagamit ito ng matagal na 20 years, na na itago nila ng maayos, may garahe nga. Kaya kung meron kayong mga sasakyan na ganito, mga kapatid, kung maayos-ayos pa yung kaha, pati yung makina, gamitin nyo ulit. Dalhin nyo po dito sa amin sa Autorans at tutulungan po namin kayo na mabuhay ang inyong Volkswagen Beetle. Napakaganda ng pagkakapintura nun. Ngayon, ito, lalabas kayang ganong kaganda rin itong ating Volkswagen Beetle, itong Kotseng Pagong. Sa dami ng bulok nito, sabi ko nga po doon sa vlog ko, bakit daw tinatawag kong basura, baka daw sumama ang loob ng may-ari. Sa totoo lang po, talagang hinanap ko yung ganitong kondisyon ng Beetle para po maipakita sa inyo na yung ini-stack nyo sa mga garahe nyo, sa kalsada dyan, pinababayaan nyo na lang, basura na, hinihintay nyo na lang talagang kunin ng junk shop, ito po, papaayos pa natin, magagawa nating maayos at pipinturahan natin ng maayos. Ngayon, ang tanong dito, kaya ba nung pintur natin? Baka naman yung pintur natin, ang alam niya lang gawin ay yung walang mga bulok. Paano mo mapapalabas ngayon na katulad ng MUX na yon, yung ganda ngayong nitong ating Kotseng Kuba? Ano ang mga dapat gawin? Ang una pong gawin po rito, lahat ng mga bulok, lumabas na po yung mga kalawang at tanggalin po hanggang sa bakal. Pag lumabas na po yung bakal, nawala na po yung bulok, primer po natin gaya nito yung Galva coat. Galva coat. Oh. Pagkatapos ng Galva coat, i-primer po natin uli bago po natin masilyahan.
Pag kinutkot po namin yan, gagawin po namin yan, ano na yan, kalawang yan. Ito, lumubo na pintura, Okay. kalawang na po yan silalim. Oh. Pag butas na po yan, kailangan katingin pa talaga Eh, yan. hindi ka naman latero. Pero po magkakating. Latero magkakating. Tapos, epoxy primer na po namin yung ano niya yung mga bakal na yung mga Oo. steel na nilalagay niya bago po namin. Kaya dapat Masilyahan. magkasundo yung pintor sa latero. Opo. Diba? Eh, paano kung medyo tinamad yung pintor? Opo. Na sinabi na meron palang nakitang bulok, tinapalan na lang ng masilya, anong mangyayari? Lalabas po yan. Magka-crack po yun. Pagdating ng Kukulo. panahon, kukulo po yun. Kukulo Pagka-crack. Masisira po yung pintura at saka yung masilya. Kaya po niyang itulak pataas. Yung Lulubo masilya po. kahit gaano kakapal, no? Opo. Nakita mo makapal ang masilya nito. Opo. Maraming Halos mga uno na. Volkswagen na ganito dahil Opo. dinadaan talaga sa kapal ng masilya para maganda yung hugis. Opo. Tama po kayo. Karan. Dito ba dahil sa kapal ng masilya na to, dito ba ay i-strip pa natin? Hindi na po. Hindi na to, no? Oo, hindi na po. Hanggang sa may bulok lang, nagka-crack lang, lumulubo, dulong po tayo magkukot-kot. Oh, lahat ng mga may lobo, yun ang kukot-kutin natin. Opo, yan ang kukutin natin. Dahil yan lang po ang merong kalawang sa ilalim. Tulad niya, no? Opo, may kalawang po sa ilalim yan. Oh. Yan ang dapat hanggang sa bakal po. Eh ito, na sobrang nasa loob na yung mga kalawang. Halika ka, Wilmer. Oh, bulok na. Kailangan katingin po yun. Oh, Tapos palitan ng kuan. kakatingin. Walang ititirang kalawang na may kalawang. Wala po titirang kalawang. Bago po nila kailangan igalbakot nila sa loob. Ngayon, dahil sa ikaw yung pintor dito, sa Wilmer, dapat hindi makalusot si latero. Oo. Hindi pwedeng hindi mo to babantayan. Ito yung modelo natin eh. Baka mamaya, isang buwan pa lang nandito naka-display yan dyan, nagkuluan na, mapapahiya tayo. Opo. Oo, kaya ang gagawin mo dito, since ikaw yung pintor, anong gagawin mo? I-check ko po kung alin pa Oo. pa yung sira. So ikaw yung quality control. Alin dyan yung talagang kinain ng kalawang? Ito, na body repair na to. Oh. Oh. Binadi repair pero nakalawang pa rin. Oo, kalawang. Ayun pa. Oh. Kailangan kasi labas loob yung labas loob yung primer para Oo, makapal ang masilya nito. Oh, kapal. Wala Oh. naman pong crack, wala naman Oo. pong damage. Hindi po, ito lang po yung Yan lang ang ating strip to metal. ito lang po. Oo. Pag kinating yan, doon lang po tayo magwan. Oo. Hahabulin natin yung kapal ng Eh paano yon? Iga-grind na lang yon. pagkatapos, pag wala na yung mga kalawang, pa-primer po uli. Pa-primeran ka agad. Pa-primer. Oo. Kagaya niyan, igalbakot na po. Oo. So yun mga kapatid, ganun yung gagawin namin. Kasi kung magka-interest kayo, nadali nyo rito sa amin, yung inyong mga coaching kuba, coaching pagong, o kahit na ano pa yan, yung combi, yung Brasilia, yung sinasabi nga natin basura o bulok, kaya naming ayusin dito yan. Anong pintura ang gagamitin mo dito? Challenger. Challenger? Opo. Oo. Yun ang ginagamit ko. Tapos, hepik yung namin, glues namin. Mas mahal to sa Ansal. Mahal po, mas mahal po yan. Mas mahal ito. Opo. O tingnan nyo mga kapatid, ito pala yung ginagamit naming clear coat, top coat. Top coat. Kaya pala napakaganda nung resulta. Ayan, o, tingnan nyo. Hipik po yan. Oh. Kaya maganda yung resulta. Pero yung ating kulay, ano yung kulay natin? Challenger po. Challenger. Opo, Challenger. Urethane din yun. Opo, urethane po. Mas maganda pa sa Ansal yun. Toki, mas maganda, mas mahal pa po. Mas mahal pa sa Triple, Ansal. triple O, tingnan nyo mga kapatid. Oh. Yung palang materialis namin dito, palibasa, inaasa ko na sa kanila eh. Kasi ito nga, 15 taon sa Saudi to, mas marami siyang alam pagdating dito sa pagpipintura. Kaya buong pag-asa, ibinibigay ko na sa kanya lahat. Eh yun naman pala, yung ating pintura ay mas mahal pa sa Ansal. Opo, mas mahal. Tapos yung ating top coat ay mas mahal pa rin sa Ansal. Opo. Kaya naman pala ang ganda ng kinalabasan ng aking BMW, saka ito. Opo. So ngayon, yun ang ipipintura natin dito. Opo. Yan po. Ka Wilmer, baka mamaya may magko-comment sa vlog ko na to. Sabihin, hindi totoo yan, hindi mahal yan. Magkano ba ang 1 litrong ganito? 600 po, may git. 1 litro. Opo. Ang Ansal, magkano? 500 lang po. 500 o mahal na 100, mahigit. Opo. So talagang saka magandang ibuga, no? Maganda po, makapal. Makapal. Matibay po, matibay. Oo, yung pala dahil nga sa urethane Hindi siya. po siya, pag mainitan, hindi po siya basta-basta mapipade.
nagpe-paid. Oo. Ulanin, arawin, Hindi po basta hindi siya magpe-paid. Oo. Para tayo nag-advertise. So mas maganda sa Boysen to, no? Oo, Kasi sa Boysen, di ba may nakakulong na gano'n, no? critics. So mga kapatid, sa mga magkakaroon ng interest na magpapintura sa amin, magpa-body repair dito, ayan, ipinakita na namin sa inyo kung ano yung kung ano yung products, kung ano yung materials na ginagamit namin sa pagpipintura. Opo. At yan po ay trabaho ni Ka Wilmer. Ilang taon ka sa Saudi? 10 mahigit po. 10 mahigit. Mali ba yung 15 taon ko? Opo, tama po. Tama. Okay. So, ikaw mismo nagtitimpla ng kulay, di ba? Opo. Oh, yun ang kagandahan dito. Siya mismo ang nagtitimpla ng Panoorin kulay. nila yung reels ko. Marami akong reels. Ayan. Talagang wala siyang bulok. Pinaalis ko na yung mga inilagay dito na insulation. So, wala talaga siyang bulok. Ayan, no? May mga kinalawang lang din ng konti na makukuha na yan sa igagrind mo or i-steel brush natin at pipinturahan natin ng panibago. Yan, tanggal na po yung makina niya. Pero ito, okay na yung makina, hindi na natin gagalawin yan kasi ito yung 20 years na hindi napagana pero sariwan-sariwa yung makina. Tignan nyo po, oh. Oo. So tayo ay naka-tsamba ng maayos na makina. Dito po sa coaching Cuba na to. Dito po sa Volkswagen Beetle, coaching Pagong. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo sa Autorun sa aking channel. Kung pwede po sana, paki-likes, paki-share, at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Magandang hapon po sa inyong lahat.